Morning mga kapuso, mga kapito. Muli ito po si Kuya Roger para mag-demo ng radiation. Kasama po natin yung ating isang kumpare, karosos, kaibigan. Ayan, si Mr. Elmer Serrano. Okay, ang topic po natin ngayon about sa FIBA rules ay tungkol sa violation. Violation po ng traveling. Ang traveling po ay mababasa sa Article 25, page 13, yung OBR, at saka Article 25, page 48, ni OBRI. Ano po ba yung definition ng traveling? Traveling is legal movement of one or both feet. Ibig sabihin, ang traveling daw po ay maling galaw ng isa or dalawang paa. Yan. Sa loob ng playing court, habang ang player ay mayroong hawak na live ball at yung oras po ay tumatakbo. Yan po yung definition ng traveling. Maling galaw ng isang paa na mayroong limitasyon. Sa loob ng playing court, na hawak ng player yung bola na ang oras ay tumatakbo. Okay? Meron po tayong apat na bullet na mababasa dun sa Article 25. Saan po natin dun sa Article 25.2.1. Kailan po ba natin malalaman yung established na pivot foot? O paano po natin malalaman na tayo po ay mayroon ng pivot foot? Kapag tayo po ay may hawak na bola at tayo po ay may hawak na live ball, umaandar po yung oras. For example po ganito. Pinasa po sa akin yung bola. Okay. Yung pong dalawang paa ko, ang tawag yan, feeder foot. Feeder foot pa rin, feeder foot. Once na inangat ko po yung isang paa, ito. Okay, yung isang paa na naiwan, yun po yung pivot foot natin. Okay, same procedure. Kung yung kanan na, kung yung kaliwang inangat mo, naiwan yung kanan, ito po yung pivot foot. Okay, kaya ibig sabihin, itong inangat mong paa, tawag yan, maaaring other foot o kaya either foot. Kahit saan pwede mong dalhin. Okay. Same procedure. Ito inangat natin. Other foot, either foot. Ito po yung pivot foot. Okay. Pag-start naman po ng dribble, to start a dribble, the pivot foot may not be lifted before the ball is released from the hand. Ibig sabihin, pag tayo po magdidribble, kinakailangan yung pivot foot natin hindi pwedeng iangat. Kailangan dribble muna. Ito po yung example. Galing na ako sa dribble. Ay. Galing sa pasa. Galing sa pasa. Okay. Galing sa pasa. Nag-either foot tayo. Tapos kung magdidribble tayo, dapat yung ating pivot foot, hindi mo na pwedeng angatin. Dribble muna. Yan. Bago natin iangat yung paa. Okay? Ito example. Okay. Dribble muna bago angat. Okay? To pass or shoot a goal, the player may jump off a pivot foot, but neither foot may not be returned to the court before the ball released from the hand. Pagpasa naman po, tsaka pag-shoot, okay, pwede tayong tumalon, pero hindi na pwedeng ibalik yung ating paa sa court na meron tayong hawak na bola. Okay, for example, ganito po. Wala pa akong dribble, ipapasa ko yung bola, nailang ako, pinasa ko hawak ko bola, hindi ko pwede, violation po yan. Okay, pagtira naman ng bola, pasa sa akin, itira ko yung bola, tumalon ako, kasi hawak pa rin yung bola, bumalik ako sa flooring, violation po yan. Okay? Yun po yung bullet number 1 dun sa Article 25.2.1. Okay, bullet number 2, yung pong a player who cuts the ball while progressing or completion of a dribble. Okay. Yan naman po ay nilagyan po ng 2-step o 0-1-2. Pag tayo po ay galing sa pasa, pagtira, o kaya tayo tumigil. Ibig sabihin, nilagyan po ng, yun na po yung ginawa ng 0-1-2, tatlong hakbang po. Moving player po ang ibig sabihin nito pag moving player. Okay, ito po yung sample. Moving player, 0, 1, 2. Ulitin natin. Moving player, 0, 1, dapat dun sa pangalawa, makapag-dribble na tayo. 2. Yung pangalawa, yung po yung tatlo. Kaya nagkaroon ko ng 0, 1, 2. Yan po yung moving player.
Ganun din naman pag toward to the basket, yung going for a shot. Pag-receive ng bola, 0, 1, 2, kailangan may tira na natin yung bola. Okay. 0, 1, 2 means tatlong hakbang bago may release natin yung bola sa kamay. Isa legal. Okay. Bullet number 3 ng traveling, yung 25.2.2. 25.2.2. Yan naman yung a player falling or lying or sitting to the court habang may dala ng bola. Okay. Meron po siyang dalawang bullet dun sa article 25.2.2. Yun po yung it is legal when a player fall to the court at saka o kaya lying to the court while holding a live ball. Yung pong player na natumba na may dala ng bola, for example, bigyan yung bola ko, okay, natumba yung player, napaupo, okay, o kaya napaiga, yan, o kaya napaiga ng ganito, napaiga ng ganyan, okay, diba? Kailan po siya magiging violation? Yun po yung kakaingal Kailan magiging violation? Yun yung bullet number 4. Magiging violation po siya kapag yung player attempt to stand, roll while holding a live ball. Okay? Ito po, for example, natumba ako, attempt to stand, okay, violation po yan. Ano pa? Natumba, umiiwas sa player, nag-roll, violation na po yan. O kaya, nag-roll. Ngayon, para mag-illegal play po siya, kailangan yung player, okay, dribble. Okay, dribble. O kaya, iwan yung bola, pasa, o kaya tira. Okay, kumpituhin po natin Well, yun po ay wala pa sa dribble. Pero pag may dribble ka na, for example, nag-dribble ka, tapos napaiga ka, nag-dribble ka, hindi pwede yan. Pero tawagan tayo na double. Tama ba, pre? Ang pwede lang natin gawin pag napaiga tayo, tagula. Paggaling po sa dribble pasa, tira, o kaya iwan yung bola. Okay, mga kapito, ano pa? Ito pa yung traveling. Yung punas paa. Okay. Galing sa dribble. Dribble ka, pre. Dribble. Stop dribble. Pinunasan yung isang paa. Legal play. Huwag mo na ibababa. Ulit. Dribble. Pinunasan yung dribble. Pinunasan. Legal play. Kung angat mo, mababa. Legal play pa. Pero pag binaba niya na yung tinat sa flooring, okay. Traveling po tayo dyan. Traveling violation niya. Kahit hindi galing sa dribble, pinasa mo. Kapag wala naman siyang dribble, ganun din. Walang dribble, inangat yung either foot, yung pivot foot inangat, legal play pa. Pero pag binalik sa flooring, violation. Okay mga kapuso, ulitin natin yung 0-1-2 para dun sa kaliwanagan ng iba sa ating mga kabola. Okay. Pre, sa palas! Pag moving player po tayo, 0, 1, 2. Okay, bali equivalent po ng tatlong hakbang. Moving player, dribble po yun Moving player, 0, 1, 2. Layup. Tatlong hakbang. Dito lang po tayo maigpit sa traveling. Pag hindi moving player. Okay, traveling. Hindi ako moving player. Traveling.
Okay, at additional mga kapuso, walang traveling sa throw-in violation. Kasi ang traveling natin, Inside the play. yung definition ng traveling, inside to the playing court while holding a live ball at yung oras ay tumatakbo. Kaya pag sa throw-in, bagamat live ball, wala pong traveling violation na mangyayari. Okay, muli, ito po si Kuya Roger at si Paring Elmer. Kung may mga pagkukulang at saka po na tumatanggap tayo ng mga additional tips. Oo naman. Para maging aral at pakinabang sa isa't isa. Thank you very much. See you tomorrow. Kuya Roger, Paring Elmer. Thank you.